For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Bakit? Nababasa nga niya yung sinasalot ng tao. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ayon po yan sa ang dating Biblia, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran, sabihin, hanggang doon na lang. Tinuro ni Caiaphas na ganito gagawin namin so hanggang doon na lang. Hindi na kayo magbabasa. Parang gano'n. Pag hanggang dito lang, ay hindi. Kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga Eskriba at Pariseo, sa anumang paraan, hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kasi salita ito ng Diyos na dapat sana yun yung makita ng tao. Maraming umiidolo dito sa mga Eskriba at mga Pariseo na tinatawag silang mga guro. Tuwan-tuwa naman sila. Na kinakailangan pagdadaan sila. Halimbawa, parang panahon nung mga Friday dito dati sumakot sa atin. Pagdadaan at nakaganon sila, gaganyan kayo lahat. Yan. Silang mga Panginoon. Napuso pa ngayon mano-mano, di ba? Ganon sila na pag hindi mo sila iginalang, pupunahin kanyang mga yan. Mga matataas. Kaya pag hindi humigit ang inyong katwiran, ang sabi, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Since the scribes and Pharisees were their culture's role models of extreme righteousness for many everyday Jewish people, nakaayos siya, hindi yan lalabas ng hubad-baro o nakasando lang. Nakaayos siya, nakita-kita mo, ano to, pari ito. Hindi yan, hindi yan kumbaga basta-basta, dahil matataas din ang tingin nila sa sarili nila. How could anyone hope to get into the kingdom of heaven? Paano nga ba? Now, Christ begins to expand on his meaning by discussing the connection between sins of action and sins of attitude. Kala nila, pag tumawag ka ng Panginoon, maliligtas ka, okay na yan. Pero yung gawa mo, action, yung iyong pag-uugali, lumalabag sa itinuturo ng kasulatan. Patay. Yun yung nakikita ng ating Panginoong Yesus. Kaya sinasabi niyang, mapagpaimbabaw. Sayang Nag-invest na rin kayo naman ng panahon, pagbutihin nyo na. Di ba sabi sa Revelation, ang magpakasama pa. Ang magpakabanal pa. Pinasok natin yung larangan ko. Pakita natin sa Diyos na magagawa natin yan ayon sa kanyang pinag-uutos. He implies that the scribes and Pharisees were not truly righteous enough to be allowed into the kingdom. Madadaya niya yung tao. Pero ang Diyos, bakit? Ang ating Panginoong Yesus, Diyos na nagkatawang tao. Paano mo madadaya? Pinili niya si Judas dahil alam niya si Judas yung magkakano. Alam na niya. So alam ng ating Panginoong Yesus ang sitwasyon ng bawat tao. Kaya binabanggit niya sa bawat isang sumusunod sa Kanya na mag-iingat kayo sa mga taong yan. Diba sinasabi niya nakaraan dito sa 23 ng Matthew, ang gagamitin po natin ng MBB. Pagkatapos sinabi niya Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, yan, binabanggit niya. Ang mga tagapagturo ng kautusan, mga Eskriba yan, at mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, dapat yung nakasulat, yun yung sinasabi nila. Pero nilalagyan nila ng kung ano-anong meaning. Tinutwist ba? Yun. 23:3. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos kung nababatay sa utusan ni Moses. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Yung kanilang gawa, lihis dun sa nagpapakita na sila sumusunod sa Diyos, lihis sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Ayun sa talata, practice what you preach. Ang sabi mo sa tao, huwag magnakaw, pero ikaw nagnanakaw. Ang sabi mo sa tao, umibig, pero ikaw hindi ka marunong umibig. May ganun silang mga kaso. Ano po? Na nakikita ng Panginoong Yesus, mga ipokrito nito. 23:4. Nagpapatong sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Kita mo? Yung pasanin, may iniaatang silang mabigat Nahihirapan na yung tao, baliwala sa kanila. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw.
Sabihin, ayaw kilos. Command sila ng command. Ayaw igalaw yung kanilang mga katawan upang tumulong sa pagpasa ng mga ino. Parang ipinapakita rito, halimbawa, may isang pinapasa, yung mga dati ginagawa na lipat bahay. No? Itong isang nasa una, command ng command, o kaliwa, o kanan, parang ganun sila. Ano kaya tumulong ka rito kaysa ikaw magutos na magutos? Parang ganun. Para gumaan. Hindi nila ginagawa yun kasi nga, matataas ang kanilang expectations sa sarili nila. Nag-aral ako sa Harvard, parang ganun. Nagsunog ako ng inay sa pag-aabogado. Magpapasan lang ako ng ganyan. No. Mag-uutos ako. Ganun sila. Ayon sa 23.5, tingnan nyo lang po yung mga talata. Pawang, pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Parang anong ibig sabihin no? Nagpapakita nila sila na sila ay hindi pwedeng utusan, hindi mo sila pwedeng diktahan kasi sila yung gagawa nito. Dahil sila yung may mga matataas na pinag-aralan sa kasulatan at hindi sila pwedeng hindi masunod. Ganon ang mga Escriba, Pariseo at mga Saduceo. 23.7 Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Diba? O rabbi. Diba? Yun sinasabi natin kaya, halimbawa, dumaan. Hindi pwedeng hindi mo ako papansinin. Magbigay galang ka sa akin pag dumaan. Kuha ako. Ganun sila, mataas. Pag napansin mo, oh, nandito ako, igalang ako. Parang ganun. Makikita natin na, sabi ng Panginoong Jesus, kayo mga nagtuturo, ba't kayo ganyan? Diba? Dapat may kababaan kayo. Despite outward appearances, their supposed perfection did not reach their hearts. Ayaw umabot eh. Ano? Many of the illustrations in the Sermon on the Mount is the idea that no person is worthy of heaven. This teaching will become essential to the gospel of Jesus. Jesus points to the teaching of the scribes and Pharisees by saying, "You have heard it said." Doon nag-umpisa. Okay, basahin na natin. Matthew 5:21. "You have heard that the ancients were told, 'You shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court.'" Ano daw? Tingnan natin sa Tagalog, sa ADB. Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao sa una. Saan yun? Okay, pakita natin timeline. Nandito sila sa New Testament. Ito yung Old Testament. Nagsasalita ang ating Panginoong Jesus Christ preach. Ano sabi? Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao sa una. Yun. Na ano raw, huwag kang papatay. Saan sinabi yun? Sa pautusan ni Moses. Ano ba? Yung Decalogue, 10 Commandments. Ang sabi doon, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganin sa kahatulan. Kasi ang Diyos lang ang papatay. Pag inutos ng Diyos, sakupin niyo yung Kanaan, patayin niyo mga bata, mga babae, matanda, patayin niyo. May talata yun eh. Ano? Diyos ang mag-uutos pumatay. Pero, kung ikaw mismo sa sarili mo, wala kang karapatan. Unless, utusan ka ng Diyos. Dahil yung lugar na yun ay masama, kung mapagsamba sa Diyos-Diyosan, patayin niyo natin. Diyos ang magsasabi nun. Ang sabi sa 5:21 sa ASND naman, sinabi pa ni Jesus kanina, ADB yung binasa natin, ngayon naman ASND, para lalong maklarify sa mababaw na salin. Sinabi pa ni Jesus, narinig niyo yung sinasabi noong una sa ating mga ninuno. Ayun, ito yun. Ancient times. Huwag kayong papatay dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. He will use this phrase repeatedly to describe what was common knowledge about the Old Testament commands. Kasi nakita na naman niya yung mga Pariseo. Jesus does not necessarily mean that those statements are wrong, but He will often clarify how they should be interpreted. Ang sabi, huwag papatay. So, ganito yun. Sinaksa ko. Sinalo ko ng matigas na bagay. Pinatay ko. Tama. Pero meron pang beyond that. Ano po, may mas matindi pa doon nililinaw. Ano yun?